Hey everybody, Yvonne here. At today magdadive tayo sa world ng website building. Specifically, i-cover natin yung platform na tinatawag na Framer. Now, si Framer ay naging up and coming na website builder platform. And i-cover natin yung iba't ibang bagay like yung features na meron siya, pricing, at basically everything na kailangan mong malaman as a business owner. So let's dive right in. Si Framer medyo malaki ang traction ngayon, especially sa design world. Pero today magfo-focus ako sa perspective ng isang business owner. Now, madaming designers ang nagre-rave about the product. Pero tingnan natin kung pasok ba talaga siya para sa mga taong walang masyadong design background. Ang pinaka-objective ni Framer at yung goal ng platform na to ay gumawa ng isang no-code solution para kahit sino pwedeng gumawa ng isang beautifully designed website. So tignan natin kung mamimit niya talaga yung hype para sa may mga small businesses na wala namang design background. Now, baka iniisip mo, Yvonne, ang dami namang website builders out there. Paano ko malalaman kung alin ang bagay para sa akin? So bago tayo mag-dive sa Framer mismo, gusto ko munang pag-usapan yung ibang website builders at tignan kung paano sila nagko-compare. Now, si WordPress super popular na option to para sa mga gusto ng sobrang customized feel sa website nila. Pero madalas umaasa talaga to sa mga third-party plugins at kailangan din ng coding minsan na pwedeng maging sobrang complicated agad-agad. Si Wix at Squarespace naman sobrang dali gamitin, pero with a lot of their features, madalas ka ring may stuck or magkakaroon ng roadblocks pagdating sa customization ng website mo. Para sa akin, si Webflow ang pinaka-close kay Framer pagdating sa features at design capabilities. Kasi no-code solution din siya na may solid na design flexibility. Pero kung never mo pang nagamit si Webflow, medyo magiging complicated din siya agad since medyo may learning curve talaga. Each platform may kanya-kanyang strengths and weaknesses. At yun mismo yung nag-lead sa atin kay Framer. Na honestly, merong balance ng design and user-friendliness. Now, kung gusto mong i-try si Framer for yourself, check mo yung link sa description. Sobrang dali lang mag-sign up and pwede mo pang i-try yung platform for free. Pag kinlik mo na yung link sa description, all you have to do is i-press yung start your site. Ilagay mo yung email na gusto mong gamitin pang sign up. Then, may activation link na isa-send na sa email mo. Pag naklik mo na yung link sa email, ilalagay mo lang yung first and last name mo, agree ka sa terms, then ayan, mapupunta ka na agad sa page kung saan pwede ka nang magsimula mag-build ng first website mo. So, bakit nga ba Framer? Pag-usapan natin yung ilang mga key features kung bakit standout si Framer. Number 1, no-code solution siya. Now, ewan ko sa inyo, pero ako personally, di ko talaga gets yung mga programming or HTML stuff. Nakalito siya for me. Usually, pag gusto natin ng super custom website, kailangan pa ng coding. Pero dahil no-code si Framer, sobrang dali nang gumawa ng exact layout or style na gusto mo gamit lang yung tools nila. Walang coding needed. Yung second aspect kung bakit standout si Framer ay yung flexible CMS platform niya. With the CMS features na ina-offer ni Framer, pwede mong i-manage yung content at assets ng website mo, tas ang bilis din magpalit or mag-update. Ang pag-manage ng blog posts at data structures ng website mo, sobrang dali na lang. Di mo na kailangan ng developer. Yung third party na gusto kong i-highlight ay yung elegant designs na built-in na kay Framer. Ito yung ibig kong sabihin. Kunwari, pumunta tayo sa section tab dito sa Framer. Makikita mo agad kung gaano ka-clean yung designs. So, boom! Kunwari, punta ako sa creative tab or sa media. Ang linis talaga ng look ng mga sections nila. And look, ang pinaka-cool kay Framer, lahat ng drag and drop assets, ang sleek na agad ng itsura. Parang futuristic na agad yung vibe ng website mo. Ayan, bigyan ko kayo ng example. Kunwari, pupunta ako sa media and then kiklik ko yung animation, check it out. Ang linis agad ng itsura right off the bat. Wala talagang ibang website builders na may ganito. At yung pag-add ng iba't ibang sections sa website nyo, sobrang straightforward din. All you gotta do is i-press mo lang dito, tapos automatic na siyang mapupunta sa website mo. And madali mo ring ma-edit yung colors, yung itsura, sizing, lahat ng yan. Nandito lang sa right side. Tapos kung gusto mong palitan yung colors or anything like that, click mo lang yung fill button dito. Piliin mo lang yung kulay na gusto mong palitan and boom, check it out. Pwede mo siyang i-modify however you like. Pwede mong gawing super custom yung feel ng site mo. Pero kahit ang dami ng manual features na meron si Framer, ang pinaka nagpapa-standout sa kanya ay yung AI features. Now, kung gusto mong ma-access yung AI features na yan, press mo lang yung bolt icon dito. Yung generate page na may label na AI. So, let me go ahead and bigyan natin ng prompt. For an animation agency na specialized sa medical device videos, and tignan natin kung ano yung mabibigay niya. Press lang natin yung start, and tignan natin kung ano yung lalabas. And boom, yan na agad. Without me even doing anything. Binigyan niya tayo ng 3 different designs for desktop, tablet, and mobile. Kung titignan natin, ang sleek ng itsura kahit ilang lines lang yung nilagay ko. And kung gusto nating i-preview kung ano exactly yung magiging itsura niya kapag publish na, gagawin lang natin is i-press natin yung play button dito, so makita natin exactly how it's gonna look. The other thing, kaya maraming tao ang gumagamit kay Framer ay yung beautiful templates nila, right? Pwede nyo tong i-scroll and tignan exactly kung alin yung gusto nyo. And pwede nyo ring i-modify in any way or fashion na gusto nyo. Now, what's cool about Framer specifically is meron siyang plugin na kayang i-convert yung Figma design into HTML gamit si Framer. So kahit anong design na na-build mo sa Figma, pwede mong i-throw in agad sa Framer. Sobrang dali lang mag-switch between the two. And on top of that, si Framer ang galing din pagdating sa SEO tools para i-make sure na yung website mo ay talagang makikita online. Now, you may be wondering, magkano naman lahat ng to? Ang cool part is very cost-friendly si Framer. As you guys can see,
kung hobby lang or simple website lang yung gagawin mo, pwedeng mag-range from $0 to $5. And para sa majority sa inyo, for sure, pasok kayo dun sa $0 to $5 category. Pero para sa mga may mas developed na web presence, yung $15 basic or yung $30 pro plan ang mas may sense gamitin. And yung reason behind that is dahil it allows you to have a lot more traffic sa website nyo and mas maraming content na pwedeng ma-store din. Pero kung may team kayo and may multiple collaborators na nagtatrabaho sa same website, meron talagang ibang section ng pricing. Scroll down lang tayo dito para makita nyo. So again, para sa karamihan sa inyo na nanonood ng video na to, yung free plan or yung $20 per month plan ang pinaka may sense gamitin. Pero kung agency kayo or may sobrang daming content kayong hinahandle, pwede namang mag-scale up to a bigger plan. Pero honestly, kung interested kayo sa mga paid versions, yung pinaka may sense for me personally ay yung $20 option dito. Kasi pwede ka nang mag-add up ng up to 5 different editors, which is more than enough para sa karamihan. And meron ka pang 7-day revision history para makita mo exactly kung anong changes yung ginawa. So para sa mga small teams and businesses, ito talaga yung pinaka may sense na gamitin. Now, baka iniisip mo na naman, Yvonne, ano yung catch? Kung sobrang galing nitong platform na to, bakit hindi ito ginagamit ng lahat? And yes, meron talagang ilang limitations si Framer. Yung biggest one probably is anything related to form submissions. Kasi sa karamihan ng website builders out there, naka-built-in na yung form submission sa platform mismo. Pero with Framer, wala talaga siyang ganun. So kung gusto mong magkaroon ng form or specific space sa website mo na magkokolekta ka ng info from visitors, kailangan mong gumamit ng third-party extension like MailChimp or something similar. Now, yung second problem is about password protection. Hindi yung paglalock ng buong website ang issue dito. As a business owner, baka meron kang certain section ng website nyo na for paying subscribers only, and yun yung part na medyo kulang si Framer. Yung third weakness na gusto kong i-mention is yung CMS exporting. As of the time na sinushoot namin tong video, wala talagang option si Framer to export any of the CMS data na meron ka. Which is kind of a big drawback, lalo na kung gusto mo magkaroon ng full control sa lahat ng material sa website nyo. Especially kung gusto mong i-secure talaga lahat ng content. So in conclusion, kung gusto mong mag-build ng website at wala kang coding experience, si Framer is a total no-brainer. With its drag and drop capabilities and yung AI tools to help create the initial foundation ng website nyo, sobrang layo na agad ng mararating mo sa website building journey mo. Thank you guys so much for watching. Kung nakakuha kayo ng value sa video na to, please make sure to leave a like and subscribe para sa more videos like this. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng content about how to start and grow yung first website nyo. Pero kung kailangan nyo pa ng extra help, marami kaming service link sa baba na totally free para matulungan kayo sa pag-setup ng first website nyo. Sana nakatulong sa inyo to and I can't wait to see you on the next video. Till next time, peace!